lupang hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Sa Pilipinas, kamusta po kayo mga kasama namin every Saturday evening dito sa ating program? And for the past week, wala tayong naging live session. But for tonight, we are very excited for what the Lord God has in store for us this evening. Kamusta po kayo, aming mga kasamba Pilipinas family, aming mga kamabuhay ng mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas family, mahaba-haba yan ha. Pero we are very excited for tonight. Hindi tayo nakita-kita last week because of some prior arrangements, some prior schedules that we had. Pero tonight we made a point na makita-kita tayo kahit kagagaling lang namin ni Cody. Actually, we just arrived, ano oras tayo? 2 hours ago.
ay kagagaling lang namin from Bicol. At diretso tayo dito sa live session for tonight because we are very excited to meet all of you once again, our family here in our program. Alright, marami na tayong mga comments sa comment section below. But before that, of course, ay mag-hi na sa atin si Dad Elmer ngayong gabi. Ayan, magandang gabi sa ating lahat, mga kasamba Pilipinas. Welcome po muli tayo dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, at samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras. At tuloy-tuloy po ang galaw ng Diyos, hindi ito naaawat, hindi ito napipigil, at tayo ay patuloy na nagko-contend. We are co-laboring with Christ and we are continuously contending for the fulfillment of the call and destiny of our beloved nation, the Philippines. At marami po tayong mga pangyayari sa loob ng 2 linggo, sapagkat last week ay nagpalabas lang tayo ng live natin na ni-replay natin, dahil nga meron naging event sa Kabanatuan, at ito ay natapat ng Saturday. But then bless the Lord sa mga pangyayari sa naganap na event, at patuloy na ang tagumpay ng imprenta ng Galaw ng Diyos ay ating nilalakaran. Kaya nga talaga naman walang makakaawat sa pagpufulfill ng Panginoon sa panawagan meron ng ating bayan, sapagkat tayo po dito sa ating station ay naniniwala meron tayong responsibilidad, meron tayong function, meron tayong role as a nation, at bilang bahagi ng kanyang katawan sa buong mundo ang ating bayang Pilipinas. Tayo naman dito sa ating komunidad ng Bagong Bayan ay meron po tayong portion na ating nakatoka sa ating komunidad at ito po ay sama-sama po nating sinasagawa. At mamaya po magkakaroon tayo ng mga updates sa nangyaring Occupy sa Bicol, sa nangyaring event sa Kabanatuan, at sa mga patuloy na nangyayari sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sapagkat in true worship, things are being divinely done. True worship is manifesting the life of Christ. Because sabi ng Aklat ng Roma, worship is the offering of our bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God. That is our spiritual act of worship, our reasonable service to our Lord God. We offer our bodies, and we let the Christ in us use our bodily form. So therefore, it is not us anymore who will be seen, but it is the Christ in us manifesting and of course using our bodily forms. At alam natin mga minamahal na sa tunay na pagsamba ay laging may nangyayari. Amen and amen. So last week po kasi meron kaming ginawang seminar, overnight yun. So nagkaroon kami ng opportunity to share a moment with, of course, one of our patriarchs, Papa Ernie Abella. Ang tinatawag sa seminar na yun ay Succession Leadership Training ba yun, Cody? And of course, I was with Cody and also Joshua na nandun sa Cabanatuan. So tatlo kaming nakapunta po doon, and it was a successful event. And of course, we thank the Lord for what He has done in those 2 days. It's a powerful, power-packed 2 days. So, kita nyo naman dyan sa screen ninyo ilan sa mga highlights ng nangyaring event na yun. It is not a formal event, meaning that hindi siya yung parang yung parang correct. classroom setup po, yung parang formal na formal. Informal siya, but at the same time, talagang powerful ang mga pangyayari. Of course, anak, succession leadership, na event na alam natin na nagpapatuloy, anak, ang pagpapasa ng baton sa next generation. Kaya alam natin na ang ating next generation ay double portion because fathering dimension is producing the double portion generation. Amen. Yeah. Amen and amen. So, we thank the Lord for a successful event. Kaya po kami nawala last week. Kaya replay ang inyo napanood because of that. Pinadaan po natin yun. Alright, marami tayong kasama ngayon sa comment section dito sa ating comment section below. Ayan, unang-una na dyan si Pastor Anay Malu Magpantay is watching.
Si Leonie Gula, blessed day po Samba, Pilipinas. Si Apple Fuentes, great day po Samba, Pilipinas. Si Ate Maylin Kim from South Korea, great day po Samba, Pilipinas. Si Sandra Ray Domingo, blessed day po Samba, Pilipinas. Si Kuya Boyet Cruz, great day po Samba, Pilipinas. Si Ate Tess Menyorca, great day po Samba, Pilipinas. Pastor Lanay Malu Magpantay, hello mga kasamba Pilipinas. Si Lisel, great day po Samba, Pilipinas. Si Tay Alan S. Ponilla, great day po mga kasamba Pilipinas. Si Tita Maris, great day po Samba, Pilipinas. Si Rafaela Joy Dampitan, great day po Samba, Pilipinas. Si Tita Maris naman, yes and amen po. Si Pastor Anay Cecil Collado, great day po mga kasamba Pilipinas. Ed is watching, sabi ni Tatay Eddie Hinovia. Si Tita, sino ba to? Ate Tess Menyorca, amen po. Si Leonie Gula, thank you po Lord. And si Franz Justin Fuentes, great day po Samba, Pilipinas. And when we went to Cabanatuan pa, nagkaroon kami ng ng bonding with the boys. Nag-basketball kami after the event po nung first day. And right after that, we were able to taste yung bagong business ng family pa. Oo nga, Substansya. Substansya Kape. Kape ba? Ayan. Ayan. Masarap So, masarap talaga ang basta gawa ng pamilya ay masarap. Oo Hindi nga. lang dahil ito ay pamilya, pero talagang masarap ito. So, yan po ay nasa Cabanatuan City naman. So, Of course, anak, doon sa event na nangyari ay na-release din, anak, yung bagong God-given song na binigay sa ni Lord, yung Salamat sa Tipan. yes. Ano po yan pa? Unofficial release. Oo nga. Kasi hindi pa natin talaga siya na-release po. Pero we were able to somehow let the patriarchs of the Bagong Bayan hear the song. So, yun po. Yung sa inyo po, si Dad, kayo po nag-send kay Dad Solomon. Oo nga. Napaka-powerful na awitin. Ito ay bahagi ng history, bahagi ito ng story na nilalakaran natin dito sa ating portion, dito sa ating komunidad, ng Bagong Bayan na kinabibilangan ng mga different churches, na kung saan ay meron tayong nasumpungan na assignment mula sa Panginoon na tayo ay patuloy na ating itong ginagampanan ng may katapatan at alam natin na as we bring our portion into a blossoming dimension, we are into becoming a beneficial, we are becoming beneficial sa bahagi pa ng kanyang katawan dito sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And of course, we were able to slowly use the song. Katulad po sa Bicol, nagamit na rin yung awitin na yun. So, very important for us to be able to release already kasi I believe si Ate Yuan ay paalis din for OJT. Kailan ka alis, Yuan? What date? Next week na yan. May 3. So, wala ka sa birthday mo? Ayos ah. Ano yan? Isang, walang uwian? Meron naman. 1 month? Weekdays? Every weekend. Alright. Ayan. So, kailangan natin ma-release yun pa. By the way, kasama natin pa si ating beloved Reverend Bishop. Ayan, hello. Jonathan Ayan, ang Mendieta ating from missionary sa Japan. Yes. Hello po Reverend tayo. We Bishop, miss you. tayo Joshua Mendieta, kasama of course si Reverend Nay Clarice at si Sam. At talaga naman, nakita natin ang progreso na nangyayari daan sa mission sa Japan. Meron na silang sariling place of worship. Wow. At kamakailan lang ay sinagawa ang isang event diyan at kasama ang ilang mga pastor na mga Pilipino na mga pastors diyan sa Japan at na aking balita ay magkakaroon sila ng parang online discipleship, and our Reverend Bishop Tay Joshua will share about itong ating nilalakaran na kung saan ay nakita natin na ito ay makaka-steer up, makakabuhay ng passion para sa galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Grabe ang mga nangyari sa Japan. And of course, andyan si tatay at nanay and si Sam. And I believe magkikita-kita sila, some of the fathers na pupunta correct. po sa Japan. So this coming May... Magkakaroon ng Father Summit. Yes, ayan. Yung mga senior pastors ng mga churches na kinabibilangan ng ating
community ng Bagong Bayan ay dadako diyan sa lugar ng Japan, ano, para magkaroon ng summit. Tawag natin dito ay Father's Summit. Ayan. Yes, all right. And before we continue with our program, andyan din si Pastor Anay Marie Esponilla. Great day po sa Samba Pilipinas family. Hello po sa inyo. Si Angeli Año Nuevo. Great day po mga kasamba Pilipinas. Ayan ang mga kasama natin so far sa ating comment section. And we're going to sing the first song that we have prepared for you tonight. And since katatapos lang ng Occupy Bicol, awitin natin ang song na Occupy. Alright. Occupy till He comes. Ano? Multiply
This is what we need to multiply the God kind, our own kind, at patuloy na punuin ang mundo ng mga anak ng Diyos na mga kung saan ay nakita natin na ito ang baga nagiging team song anak ng ginagawang event ng Occupy. And of course, ang Occupy ay bahagi na ating tinatakbo ng ating community sa pangunguna ng ating mga patriarka, na kung saan ito ay may kinalaman sa vision na meron tayo sa ating community at sa bayang ito ng siglo Pilipino. 100-year rise of our beloved nation into her glorious destiny. At nakita natin ang mga Filipino remnants ay nasusumpungan, at sa lugar ng Bicol ay nakita natin ang ilan sa mga remnants na talagang tayo ay dinako ng Panginoon doon, at talaga nakita natin everybody is being stirred up to position ourselves to the calling that the Lord God has bestowed upon our beloved nation. Amen and amen. Ayan, maraming mga nagpa-comment sa ating comment section below. Welcome home, Team Coaster 2026. Alright. Sabi ni Kuya Jonathan Constantino, Halo, nakasama namin. 2026. Ayan, medyo na-booking pa kasi nagkaroon kami ng chicharon. Ayan, hindi chicharon yun. Fish cracker. Fish Cracker 2026. Ayan. So, magkakasama kami sa coaster na nanggaling sa Bicol. Pakahaba ng biyahe pero masaya at very fulfilling because of what the Lord God has accomplished through the bodily Amen. forms that we have offered dyan sa Bicol, at talaga namang gumalaw ang Panginoong Diyos. So we thank the Lord, and all glory and honor belongs to our God, Glory to God. the Father. Alright. Thank you Alright. po, Lord. Sabi naman ni Pastor Ezekiel Nieto, He is the seed that was planted. He is the same seed that will be harvested. Ayan. Fill and occupy, sabi ni Isaiah Joshua Magpantay. Blessed day po, hashtag Samba Pilipinas, sabi ni Aline Manalo, sabi naman natin Maylin Kim. Hashtag occupy, hashtag fill and occupy from South Korea yan. Occupy, sabi naman ni Aline Manalo, sabi naman ni Tay Eddie Henovia. The seed that has been planted, the word became flesh. Wow. Is us. Ayan. Alright. Of course, we are Occupy. pattern to Christ, anak na kung saan the embodiment of the entire Word of God, the Logos, is our Lord Jesus Christ, and we, being the body of Christ, we are continuously being led, rising into the imprinting of the principles, the words of the living God that is continuously being lived by those who are sons of God, by those who are true worshipers, true lovers of the Lord our God. Amen and amen. Occupy till He comes, sabi ni Tita Marie. Occupy, sabi ni Kuya Jonathan. Hashtag occupy till He comes. Multiply, sabi natin Maylin Kim. Ganon din si Leonie Gula, occupy. Be fruitful, multiply, replenish, sabi naman ni Sandra Ray Domingo. Blessed day. Blessed and great day po, Dad Bishop Elmer, Mami Malu, Tay Mark, Ate Mike, Ate Yuan, Kuya Cody, and mga katipaneros. Sabi ni Steph Joy, si Kuya Arnold Belina naman, great day po, hashtag Samba Pilipinas. So, ayaan ang ating mga ano. By the way pa, we were able to visit Sodso pa nung lumuwas po kami. Maganda na na. pumunta kami sa Cavite to... Kaya nga. And of course, salamat anak sa may-ari ng portion. Salamat sa CEO ng Sodso na kung saan ay may pabaon pa sa inyo, at isa sila sa mga nag-support sa inyo bilang representative ng ating tribo, ng ating Samba Pilipinas diyan sa ginanap na Occupy. Yes. So, yun po. Maraming salamat to Tay Elnar. At of course, ang una nag-drive sa amin pa, naghatid sa amin si Clem. And then kanina po, nung hinatid kami sa PTEX, si Sir Brando naman ang kasama ni Tay Elnar. So maraming salamat po Thank to you, our family. family, Yes. Sodso family, of course, Bangko ng Langit, and a portion of our Samba Pilipinas. Correct. Talagang maraming salamat po for being faithful and fulfilling your God-given portion and being masters of it. Talagang malaking bagay po yan. And Correct. as I said, we were able to visit our Sodso Cafe.
At sobrang Nakita ganda ko sa na Sodso. doon rin si Saldi anak, ano? Si Tito Saldi Esteban, of course, naka-visit siya doon. And of course, siya ay magiging partner na rin ng Sodso. Wow. Thank you, Ayan. Lord. Ano? Thank you, Kasama Lord. rin natin, anak, si Reverend Ty Jim Ayun, Granada. makasama namin Ayan. sa coaster yan. Multiply and occupy. Alright. Alright. Ayan po Fish yung highlight. Cracker Fish Cracker. 2026. Ayan, yun lang sa highlight po ng first reel na nirelease natin sa UNAS. Ayan, kita nyo na, pinag-lunch pa kami sa Kenny Rogers. Maraming Wow. salamat po muli. Talaga naman. At talagang umiyak si Ty Elner nung pinarinig ko yung kanta sa sasakyan. Mutik na hindi makababa sa Kenny Rogers. Pero nakababa pa. Ayan, Sodso pa. Oh. Oo nga, It's a very, ang ganda talaga ng Sodso. Ang ganda. Praise God, ano, anak. Alright. At Ang wala ganda pang po. isang taon nung ating Yes. yan na baga nagkaroon tayo ng grand opening because ang Sodso ay kumpanya na bahagi ng baga arm ng Samba Pilipinas. That's Yes. why sa kanilang logo, makikita natin anak yung logo natin sa Sodso ay nandoon yung logo na ating Samba Pilipinas. Alright. As I said earlier, yung Sodso natin, napakaganda, napaka-comfortable, very elegant ang ating place. At talagang masarap tambayan kasi nung nandun kami talagang malamig, Oo nga. mabilis yung internet, masarap yung coffee at merong bagong masarap pa yung pizza nila. Oo, Ang correct. sarap ng pizza nila ni Leonie. Congratulations, Leonie. Congratulations. And, of course, yung mga doon pa, may mga estudyante kami nakasabay na nag-aaral. Of course, yung sa Wow. cafe, may mga talaga nag-study and enjoying the ambience of the place. And hindi lang kasi siya ambience pa, no? Meron siya talagang substansya. Correct, meron siya substansya. Yan. At alam natin anak na ito ay ating sinishare, pinapakita sapagkat tayo ay nagkakaroon ng imprenta ng tunay na pagsamba. At ang tunay na pagsamba ay it's manifesting the life of Christ. It is a way of life na kung saan sa lahat na aspeto nito. At kasama dyan anak ang tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Amen. At si Tito Saldi nga po, sabi niya, grabe, ang sarap pala dito sa office ninyo, ha? And of course, nakalibot si Tito Saldi doon. Nakita niya yung mga, of course, yung mga nakapost na mga nugget of revelations with Correct, pictures doon. Tuwan-tuwa si Tito Saldi. At talagang tuwan-tuwa siya sa ating office. Oo nga. Of course, anak, siya ay kabahagi, Siya ay kabilang sa tribo ng Coloma na bahagi ng Bagong Bayan at kaninang umaga ay ang nanguna sa ating pambansang ayuno platform, na ito isa sa mga platforms na meron tayo sa community ng Bagong Bayan ay ang ating Reverend Nay Connie at ako yung nagkataon na nag-facilitate kaninang umaga, for 3 days ako nag-facilitate ng everyday na ginagawang morning devotion, magpa 5 years na yan, salamat sa katapatan ng may-ari ng portion ng pambansang ayuno na ang ating Reverend Ty Junel and Reverend Nay Glo Dumaging. So, ibig sabihin, anak, ay talagang tuloy-tuloy sa lahat ng larangan, sa lahat ng aspeto at ang ginagawa ng Occupy ng Siglo Pilipino ay tayo ay faithful, na ibahagi ang tunay na pagsamba sa pagmamahal sa iglesia. Amen and amen. And si Tito Zaldi and of course, nabanggit po ninyo si Ty Junel, si Reverend Ty Junel. Kasama rin natin yan sa Kamsur na pumunta sa Bicol. So, yan, kararating lang namin kaninang umaga at nakita ko si Ate Ella Nacion. Hello po from Ayan. Grace, Filipino, Malaysia. Speaking of Malaysia, Hello. kasama namin pa si Oo nga, Pastor Ninong Chubbs and nga. 2 kids. Oo, Si si Abby and si Zaki Boy. Ayan. Nakita-kita kami sa Bicol. Talagang so blessed to Ayan, anak, at mukhang may Finally mga sinindihan ng Panginoon doon. At of course, ang iyong Ninong Chubbs ay nagkakaroon ng desire, na tayo ang ating baga ang isa sa mga platforms ng New Nation ay muling dumako doon ang Samba Pilipinas team, na tayo magkaroon ng event, diyan sa lugar ng Bicol. At talagang pupukpuk yan, anak, sapagkat yung binhi, we are talking about occupying, Kaya even sa dimensyon ng godly music, yung makadiyos na musika, ay patuloy na ito ay itatanim ang mabinhi ng ating mga God-given songs na kung saan ito ay nagtataglay ng letra
na may kinalaman sa history, sa story, and of course sa passion, sa panawagan meron ng ating bayang Pilipinas. Amen. Ayan. God bless po, sabi ni Sister Ella. And si Ate Tess Agliang, Grady po sa Pilipinas Power po, sabi ni Eileen. And si Sandra Ray, amen po. Si John David Iglesia Melegrito, nasa ano to eh? Saan ba sila? Thailand ba? Pero nasa Pilipinas siya ngayon, no? Okay. Alright. Praise God po. Sabi ni Sister Ella, ayan po. Nakita-kita kami ng... matagal namin din nakita si Zach Boy tsaka si Abby. Lalaki na. Si Zach, mas malaki sa akin. Kasi laki yata ni Cody. Si Abby, ganun pa rin. Nakakatuwa makita yung mga bata. Marami silang kwento. At malayo nga lang pa yung lugar nila pero sulit ang punta natin kasi sa mga ginawa ni Lord. Gaya ng mga patotoo kanina, talagang grabe nangyari sa Bicol. And we were able malayo lang anak dahil road trip kayo. Pero of course, saan man lugar, sa ating bayan, sa ibang bansa, kapag may mga remnants, may mga Pilipino, we are going to go there at patuloy na mag-occupy, stir up the hearts of the Filipino remnants para tayuan ang panawagan meron tayo. Isang siglo para sa kapurihan ng Panginoon ng ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Sabi ko nga kayo na grabe ang nangyari sa Occupy. Ilan ba sa highlights Ate Ina? Papapakita natin dyan sa ating screen. Highlights ng nakaraang Occupy. Of course, we would like to thank, wala yung yan lang meron tayo, no? Yung reel. Okay. Meron kasing ginawa si Kuya Jonathan na parang highlight ng mismong event. Anyway, yan na yun. Okay naman. Bahagi yan. Unang bahagi po yan. Later po, ipopost naman natin yung second part. And of course, isang nangyari din doon pa na nakwento ko po sa inyo kanina. And God really uses our God-given songs. Alright. So, yung mga old songs natin, talagang yun ang talagang pumutok doon kasi talaga mga paborito nila. Like yung katulad ng mga Agila and Ikaw ay Ikaw, talaga mga staples pala yan. Sa Bicol, talagang isa sa mga paborito nila yung 2 songs na yon. Kaya we were able to use it and talagang naka-flow tayo using those God-given songs. Amen. At of course, bahagi yan anak, the God-given songs, bahagi yan ng tunay na pagsamba. Malaking bahagi ng tunay na pagsamba ay ang makadiyos na musika. Amen. Alright, our next song for tonight is a song called Sa Katawang Ito, Maluwalhati Ka, and it's going to be sung to us by Ate Yuan Collado. Panginoon, sa iyo
Alright, isang God-given song na may kinalaman sa talata ng Aklat ng Roma, chapter 12, verse 1, na kung saan I urge you, brethren, to offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Yan, napakaganda na ang letra nito ay mula sa talata ng banal na kasulatan na kung saan ay patuloy na nagkakaroon ng imprenta sapagkat tayo dito sa Samba Pilipinas online station sa ating programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay naniniwala na isa sa panawagan na meron tayo, isa sa ating peculiarity, sa dimension, sa portion, sa function na meron ng ating bayan is that we are called to be a worshiping nation. And of course, we are upgrading it to a true worshiping nation, not just a breakthrough worship nation, but a true worshiping nation wherein the life of Christ is manifesting to the bodily forms of those who are true worshipers. Amen and amen. And yan sa mga kasama natin dito. Of course, si Tatay Jimmy Granada, Bagong Bayan, Bayan ng Tipan. Amen. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Ayan, si Pastor Ty Elnar Magpantay. Yes po, Lord. Si Pastor Ezekiel Nieto, ang aming buhay ay iniaalay, isang banal at kalugod-lugod. Amen. Maluwalhati kang lagi sa aming mga buhay, Panginoon. Sabi naman ni Tito Raymond Dampitan. Yes, Lord. Sabi ni Ate Maylin Kim. And si Aris, andyan din siya, si Aris Caranto. Amen and amen po, Lord. Salamat po, Lord. Sabi ni Tay Elnar, never allow any atom of defilement enter the pure atmosphere God has started. Ayan. Tay Bishop Elmer Pantay, sabi ni Ate Maylin. Ayan, isa sa mga nuggets of revelation natin na ito ay talagang nakatutok dito sa mga prinsipyo na nakapundasyon sa eternal truths and eternal words of God na kung saan ay may kinalaman dito sa ating ginagalawa na imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Amen. Of course, anak, banggitin ko lang sinabi ng ating Reverend Ty Jim, Bagong Bayan, Bayan ng Tipan. Ayan, ang ating community ng Bagong Bayan, the main peculiarity na nakita natin na sinasagawa ng Panginoon sa ating komunidad ay ang imprenta ng Tipan. Kaya tuloy-tuloy, this is the very zeal of being one, covenant relationship. Kaya naman ito ay nagpapatuloy na isasagawa at we are in a way into redemption, redeeming the forefathers of this nation na kung saan yung mga katipanero o katipunero ay yung mga nagsimula ng himigsikan o himagsikan ayan, ay talagang nagkaroon, nakita natin yung betrayal na nangyari sa istorya ng ating mga bayani, nagkaroon ng betrayal, and that is why alam natin na ito ay nagbubunga ng mga bagay na excuse me. Mga bagay na kung saan ay hindi nakakabuti para sa ating bayan at hanggang sa ngayon nakikita natin ang politika ng nasyon natin ay ganun katindi yung betrayal. But then of course, we are rising. Ang simbahan ng Panginoon sa ating bansa ay tumatayo upang pangunahan ang bayan. Sabi nga ng ating Reverend Patriarch Tatay Ernie Abella, kung saan patungo ang simbahan, doon patungo ang bayan. So we are taking the lead as the part of the body of Christ in our nation na pangunahan ang bayan ng Pilipinas sa tipanan. Kaya anak, napaganda ng re-release na God-given, hindi pa siya released formally, yung pinarinig natin na God-given song na may kinalaman sa tipan. Salamat sa tipan, may patutunguhan ang bayan. Yes, amen and amen. Abangan niyo po yan, malapit na i-release yan. Actually, inintay na lang dyan yung guitar tracks at tapos yung music video na kasunod. And then we can release the song. Salamat sa Tipan, ang title po niyan. Isang napakagandang awitin na bigay ni Lord sa atin. Alright, amen po. Thank you po, Lord. Sabi naman ni Steph Joy, and may you be glorified in our every words and action.
Thank you, Lord, for using our bodies. Sabi ni Isaiah Joshua, magpantay. Anak, talking about tipan, yung iyong salamat sa tipan. Of course, meron din tayong God-given song na tipan. At itong i-release natin, salamat sa tipan. Of course, merong book ang ating Reverend Patriarch Tatay Ernie na ang title ng book ay Tipan. The Missing Link to Transformation in Christ. Yan po ay available. Ayan po ang book na yan, Tipan Covenant. Alright. Yan. And we were able, isa yan pa sa mga namin doon po sa Succession Seminar. Yan po ang mismong pinag-aralan. Correct. So, it's a powerful book. If you can get a copy, please do so and you can get through us. Pwede kaming makontak kung gusto nyo makakuha ng copy. Kontakan nyo lang po kami. Tipan. Tipan. Of course, nandito nakita natin si Pastor Kai Elnar, ang CEO ng ating SODSO. At merong ginanap na seminar diyan sa SODSO. Ano? May ginanap na seminar at siguro ay makita natin ating sineshare sa ating mga kasamba Pilipinas ang mga patuloy na progresyon na nangyayari sa lahat ng area ng ating lakad kay Kristo na kung saan ay nagkakaroon ng imprenta ng tunay na pagsamba sapagkat ito ay sa lahat na aspeto ng ating buhay. In other words, when we talk about occupy, we are occupying every sector, every pillars of society na makapasok ang buhay ni Kristo. Makalabas sa pamagitan ng kanyang mga tunay na mananamba, ng kanyang mga anak at makapasok sa lahat ng mga pillars of society. At alam natin, we are heading towards nation building, transformation of the nation. Amen. Amen. Ayan, sa mga, ayan po, yung sinasabing seminar na SODSO. And actually, hindi yan sa office po natin pa, ano po? Parang sa ibang lugar po siya ginanap. Alright. Ayan. So, patuloy ang pamamayagpag ng SODSO pa, by the grace of God, of course, ay ito ay bit ng galaw ng Diyos, kaya talagang ito ay effortlessly na patuloy na umaangat all Correct. by the grace Correct. and movings of our God. Amen. So, maraming salamat. Ika nga na isanagit natin, anak, as we are flowing and fulfilling and collaborating with Christ, we are flowing into the effortless dimension. Amen. Effortless dimension, and isa sa mga napag-usapan namin, of course, ay ilan sa mga balita rin from Bicol ay nakakarating din ng SODSO. Oo nga, kaya nga, sa Occupy event ang ating SODSO. Nag-occupy din Nag-occupy din ang ating SODSO company. At for those of you na hindi pa alam yan, pwede nyo i-visit ang page sa Facebook. SODSO Educational Consultancy Services, yan po ang pangalan ng page na yan. Si Tita Marla Resurrection. Oh, belated happy birthday. Wow, happy birthday, Tita. Happy birthday. Happy birthday, Kimchi. Ano ba ang handa ni Tita Marla? Of course, every birthday nila, maraming handaan pa sa Mission House. Marami sa Mission House. Namimiss natin yan. At loobin ng Diyos, this coming October, November, ay tayo ay makabalik dyan sa lugar ng South Korea. Speaking of may kasama pala tayong pupunta doon, si Nay Adine. Kasi ganun. nabanggit niya, gusto ko pupunta ako sa kaya dito siya nakasama sa Japan because of their reunion pa sa US, no? Yung mga kampo po, no? And then they're going to, she is going to Korea for the anniversary. Ayan, mga pictures, anak. Ayan, nakakamiss naman talaga. Nakakamiss. Naman And of course, dyan pinanganak-anak ang Samba Pilipinas. Kaya sa ating isang dekada ng Samba Pilipinas, we are, of course, praying and believing the Lord na ibabalik tayo ng Panginoon na upang makapag-celebrate, makapagkaroon tayo ng event ng Samba Pilipinas sa mga, of course, mga kapatid natin dyan, mga kapwa natin Filipino remnants, mga bishops, mga pastors na nagbigay daan sa ating Samba Pilipinas na nag-conduct tayo ng mga events dyan at maraming ng tagumpay na nakikita tayo sa ating mga kapwa, mga remnants, Filipino remnants na ating ay nakasama sa pagpapanganak ng Samba Pilipinas platform dyan sa lugar ng South Korea. Ayan. Habang tinitignan ko yung mga pictures, medyo nalulungkot si Yuan kasi wala silang
pictures na nakasama dyan. And, Oo nga. hindi. Wala Ilan ba sa yun? mga Sila Ninong Romel, Oo di nga, ba? wala ba silang Nandyan. sarili mga pictures? No? Of course. Ayan, si Si Reverend Reverend Kim. Reuben Kim. O yan, ang Ilan isa sa sa mga- mga Ayan po, sponsors sa Mission natin House ng Bride. Yan, sa Ayan. Busan yan. sa busan. Alright. And Sila si Pastor David Chris Paul, Simbahon. David Paul Ocampo from, ano naman yan, Germany. Ayan, snow day yan. Ayan, ayan so far. Yan yung mga ilan sa mga nakakamiss. Of course, babalik tayo sa this coming October and sana mag-snow na October para maranasan natin. Mag-snow na October, ano ba? Ayan. Sobrang aga. Ayan. And of course, meron pa tayong kanina, di ba papakita? Si Ninong Romel, of course pa, galing siya dito sa San galing Jose sa San City. Jose. Siya ay Of course. na-invite dito sa Pagibang Damara. Ayan, gabi ng pasasalamat and we were Ayan. able to meet Kaya him. nga, ano, salamat. And he was able to pray for my kids, si Oo Arco nga. and Siglo. Correct. Ayan. Kaya maraming Siglo. salamat. Isang kalakasan, kagalakan na ang muling pagkikita-kits, ika nga. At of course, alam natin, ang iyong Ninong Romel ay siya ang tumulong sa atin na makapagsimula ng recording ng ating mga God-given songs. Yung ating first album, siya nag-areglo ng anak at siya ang tumulong sa atin na ito ay ma-record. Ano? Maraming salamat. At patuloy na ito ay busy ang silang mag-asawa, ang kanilang pamilya, busy sa kanilang toka. Pero salamat sa Panginoon na nagkaroon ng pagkakataon, ayan, ano, na tayo magkita-kitang muli dito sa lugar ng Ayan, oh. San Jose City. Talagang tingnan si Siglo, of course, si Rachel and Ayan. si Janelle, nakita natin. Oo Of nga, course, malalaki na mga Pastora bata. Susan, si Brother Tim, and the team. And of course, pati si Micah napag-pray pa. Oo nga, napag-pray nga. Wala lang din. dyan yung highlight, no, na magka-girlfriend na, magka-girlfriend, Ayan, si magka-boyfriend na Siglo si Boy. Micah. Si Siglo Boy, titig na titig kay, Pastor Romel. Sabi ni Ninong Romel, nakatitig kasi si Siglo. Hindi yata sanay sa pogi ito si, sabi. Oo nga. Parang, nagulat pa Oo, siya. hindi niya alam talagang sabi niya, aba, meron na naman Meron pa pala, panibagong pogi. meron palang ibang pogi din. Oo, meron pa pogi. Maliban sa mga nakikita na niya. Ayan, And we were able to enjoy a short but meaningful fellowship with them. Oo nga, kaya nga. And sabi nga ni Ninong Romel, pag nadayo kayo sa Manila, mag-message naman kayo. Baka sakaling nandun kami, Matikman natin yung makapag-McDo kakaiba. tayo. Ayun, kakaiba. yung hindi nyo natitikman sa San Jose daw, yung McDo. Oo nga. Isang dekada ng tunay na pagsamba, mabuhay po kayo at patuloy na magdala ng kalakasan, sabi ni Sir Lamberto Corpus. Ayan, maraming salamat. Long time no see Sir Lambert. nga, Baka long naman madalaw ko sa San Jose, makapagdala ka ng yun? Talong? Kambing. 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 Joke lang po. Talong. Kambing. Talong at mga ani ng biyaya Ayan, sa kanyang mga mga ani pala. pananim. Alright, na-miss natin siya doon sa Busy nagdaang to, camp na-miss natin Oo siya. nga, Of course, sila ay bahagi na meron silang binhi ng komunidad na meron tayo. Kaya alam natin, ito ay busy yata ito sa Sa apo. kanyang apo. Oo, kaya Isa pa lang yun, At busy si Lolo Lambert. Ayan, maraming salamat po. Ayan, amen po, sabi natin Maylin King. And si Sandra Ray, ganun din, amen po. Thank you, Lord. May nakalimutan ba ako na mga... Ayan, si Ma'am Rose Agustin ay Hello po, Ninang nakikiambag Rose. sa atin. Ayan. Salamat po, Lord. Sabi ni Sir Brandon. Sir Brandon, salamat sa paghatid sa amin kanina. At talagang pagdating namin ng PTEX, talagang wiwing-wiwi na kami. Tumatakbo kami Kaya masarap talagang gumawi dyan sa lugar ng Cavite sapagkat merong nag-aasikaso sa inyo dyan, anak, at sa ating lahat. Sapagkat nandyan yung arm ng ating Samba Pilipinas na nakatoka sa godly finances. Yes. Talagang nakakatawa si Lord. Amen. Alright. And salamat po, ayan, muli sa ating family in Dasmariñas, Cavite. Alright. Ano pa ba? May nakalimutan pa tayo? Highlights? Awit tayo, anak, ng of course sa patuloy nating pag-e-ere dito ng mga may kinalaman sa cutting edge ng God-given song, ay aawit muli tayo na isa na namang Korean version ng isa sa mga Korean versions na naisagawa ng ating mga God-given song. Aawitin of course sa atin yan ng ating of course international Korean version artist natin, anak. Yes. So, awitin sa atin ni Ate Ina. Isa na namang Korean version na na-translate nila ni Ate Maylin Kim, I believe.
nagtutulong sila sa mga songs na yan. Ang title po ng awiting ito ay Sinag ng Iyong Liwanag. And aawitin sa atin ni Ate Ina, alright? And kung may nakalimutan tayong mga highlights na naka-line up tonight, after nakantahin sa atin ni Ate Ina ang song na ito, Alright. ay makikita natin. So here we go. Sinag ng Iyong Liwanag, Korean version. 마음속에 있는 건 주님께서 영광을 하소서. 내가 생각하는 것이 다르면 내가 하는 말이 다르면 내가 하는 이래요 하나님 영광을 받으소서. 당신의 거룩함을 드러내고 당신의 사랑을 느끼게 하소서. 도움이 필요한 사람들을 돕고 주의 빛의 광선을 되게 하소서. 주의 빛의 광선을 되게 하소서. 마음속에 있는 건 주님께서 영광을 하소서. 내가 생각하는 것이 다르면 내가 하는 말이 다르면 내가 하는 이래요 Sinag ng Iyong Liwanag.
At yan, no, sinag ng iyong liwanag. Makita natin sa letra ng awitin ng God-given song na ito ay patuloy na mayroong panaghoy na ito ay ating travail, ito ay ating groaning na sa ating spirito na talagang yung liwanag ng Panginoon. Ano? The hope of glory, the Christ in us, can really be manifested and can come out of our bodily forms at of course that glory speaks of the light. Ano, talking about the light, we are the light to the nation. Sabi ng isa sa mga glorious words spoken of our nation na mga great men and women of God para sa ating bayan, ay ito ay merong kinalaman sa awiting ito. Ano? At of course, nagkaroon tayo ng mga Korean versions upang ating mai-share sa ating mga kapatid na mga ibang lahi ang mga dimensyon na meron ang ating mga God-given songs. Katulad nga ng comment anak dito ni Reverend Tai Kim. Ano? Maraming salamat. Every major move of God is heralded by God-given songs that shape its culture and lifestyle. Mabuhay ang mga God-given songs ng Samba Pilipinas. Amen. Thank you. Maraming salamat. Yes, narinig ko rin yan kay Papa Ernie, no? Yung sinabi ni Papa talaga. Yung sinabi ni Pastor Ezekiel, no? Yung nakakuha niya ang sinabi ni Papa nung camp, hindi ko lang maalala, pero something like this as well. Good evening po tayo, Elmer and Inaanak Mark. Hello po, Ninang Marie Agustin. Diyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Si Leone Gula, thank you po, Lord. At si Pastora Sarah Park ay nanonood from Busan, South Korea. Hello po, Pastora. Yan ay isa sa mga anak na nagbukas ng pintuan sa atin nung tayo gumagawi dyan sa lugar ng South Korea. Mga pinto na binuksan para sa ating platform ng Samba Pilipinas. Miss natin ang mga kapatid natin. Regards, Pastora Sarah. Regards sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng Busan sa inyong mga congregation dyan, Yes, si Pastora Sarah Park ay asawa ng isang Korean. So, habang nandito si Ate Ina, bago siya bumalik sa bago siya bumalik sa ating media department, ay babati muna siya. Bati mo, Ate Sila Pastora Park from Busan, South Korea. Korean, ha? 안녕하세요. 박사라 목사님. Oksanim yan. 목사님. 안녕하세요. 빨리 만났으면 좋겠어요. Ayan. Parang naging Korean ako dun, sa salita. Nagulat din ako eh. Parang, hindi ko alam yun sige. Teka, nawala tuloy ako. Ayan. Ano sabi mo kay Pastora Sarah Park? Hello po. Pink to meet you soon po. Muksanim yung pastora, no? Ayun. Ano ibig sabihin nun, anak? Hello po, Pastora Sarah po. Hope to meet you soon po. Hope to meet you soon. Ayan. Magsalita ka, anak, para... Yeah, kasi yung mga anak ni Pastora Sarah, hindi nakakaintindi ng Korean sila talaga pure. So, sige lang. Sige lang. Okay, Pastor Sarah. Okay. 같이 만나면 우리는 맛있게 식사하세요. Ayan, ha? Ayan. Ano sinabi mo? Hindi tayo makatawa, eh. When we meet po, let's eat po something delicious. Okay. Talaga about food pala yan, ha? Pag nag-meet daw sila, kain daw sila ng something delicious. Tama ba, Ina? Ayan. Ayos yan. Sama kami dyan pag ganyan. Ayan. Hindi pa sumasagot si Pastora Sarah Park. Baka mamaya si Pastor Jack ang sumagot ulit din. At Koreano din yan. Thank you so much, Ate Ina. Thank you for singing one of our God-given songs once again. Ayan. All right. And of course, at this moment in time, I would like to flash some of our mga God-given businesses ng ating family. All right.
Okay. Yan, medyo maraming kaguluhan sa live natin kasi hindi tayo nag-live last week, no? Alright. And magkakaroon ng bagong mukha ang ating live, may nakita kasi kaming gagayahin nating parang design dito sa ating setup. So, gayahin natin yon para hindi tayo makong formal dito. And it's a good setup, yung ganun lang, yung chill lang na para tayong conversation type. So, abangan natin. Of course, we'd like to thank our God-given businesses, some of our partners in the ministries of Samba Pilipinas. Of course, unang-una dyan, Sodso, Divinely Done Coffee, and Cohab's Ice Cream. What else? See You Delivery, Basilea Gadgets, Paris, MDW Food Hub, Mash Balls, Arise Nutritious Energy Bar, Tipanan Cafe, Your Imahe, ayan, Substansya Kape, Ayan. at ayan, Sodso Educational Consultancy Services. I believe may mga dagdag pa tayo dyan pa, no, na hindi pa nailagay po. Pero parami ng parami. Ano pa? Yung mana, marami. Yan, yun po, yung mga yun. Alright. Of course, merong video clip na Ayan. sinagawa yung Tipanan at nagkaroon yata sila ng parang feeding program. Oo nga po, ano? Ayan. Yung highlight nun. Nakita ko nga rin po yan eh. Kaya Yung Tipanan po, nandyan po yan sa Indang Cavite. Paano kung Ayan ang pa. negosyo, hindi lang para kumita, Diba? pang-suporta May din. program sila sa schools. Pag may Tipanan, walang hiwalayan. Ayan si Pastor Romel po, ano? Si Si Angeli, alright. Ayan, ilan sa mga highlights. So, may mga ganyan tayong programa sa ating pamilya. It's a good way of letting the children know Jesus. Of course, pag may mga ganyan kasi, we were able to share the gospel pa sa mga bata, correct. sa mga matatanda. At it's another form pa ng evangelism. No nga, nakapagtanim tayo Yes. ng binhi ng salita ng Panginoon. Of course, alam natin na ito ay modeling ng nilakad ng ating Panginoong Yesus na sa 5 tinapay, 2 isda at 5 tinapay ay nagpapakain si Lord ng libo-libong mga tao. Yes. Ayan. So, Ayan o, mushroom. yan po yun. Maraming salamat for our Tipanan Cafe for doing this. It's such an avenue that the Lord can use for the children, especially Ayan, for the children. Ano ba yan? Pochi. Ano? Yeah, anak ni Pastor Ezekiel, no? Ayan. Ayan. So, Ayan, wow. alright. So, maraming salamat. Meron pa tayong mga na-miss ba na mga highlights? Wala naman na, no? Alright. It's already 7:00 something. At pasensya na po kayo. Medyo live natin ngayon medyo kasi galing din kami ni Cody sa mahabang biyahe. So, dire-diretso po kami. Kaya mapapansin niyo medyo may mga mali yung base kanina. Hindi halata. Alright. And magkita-kita tayo muli next Saturday evening. At we promise you to have another phase of our live session. Gagawa tayo ng bagong muka nitong live session natin for your benefit. Alright? So, maraming salamat to everybody. And last words pa before we go tonight. Ayan, maraming salamat. Tayo'y laging buong pusong nagpapasalamat sa ating mga kasamba Pilipinas, sa ating ginagawang programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, na kung saan ay ating sineshare ang imprenta ng tunay na pagsamba, at sa lahat ng aspeto nito ay ating sineshare through pictures, video clips, at mga updates na ating ginagawa, na talagang sinasabi natin dito na ang tunay na pagsamba ay it's a way of life, it's a lifestyle, at ito ay pagmamanifesto ng buhay ni Kristo sa lahat na aspeto, sa godly music, godly couple, godly children, godly education, godly businesses, of course, passion for the body and reaching the remnant, at of course sa ating mga travails, at sa lahat na aspeto, maging sa gobyerno, ay makapasok ang pagmamanifesto ng buhay ni Kristo as we arise to be the true worshiping nation. Na kung saan ay ito ay isa sa mga glorious words spoken of our nation. Nagpapasalamat tayo sa ating Reverend Ty Jim
Granada na nakibahagi, nakiambag sa atin sa ating paglalive kay Pastora Sarah Park ng Busan, South Korea, at sa lahat ng mga nakasama natin, kila Benji Reyes, Teo Cariaga, nakita ko kanina, at ang ilan pa na mga nakikoment sa atin, nakipray, nakikoment, at nakiworship sa ating mga inawit. Maraming salamat mga kasamba Pilipinas. Amen and amen. May abangan niyo po ang aming bagong segment na pinaplano namin, True Worship Night. Ayan. Iano natin kung anong day yon, pero we are going to do it every week. So Yes. magkakaroon tayo ng True Worship Night. Wow. That's our segment number 2 sa ating Samba Pilipinas online station. Alright? So maraming salamat po for joining us tonight, and next Saturday ulit, 6 p.m. Philippine time, magsama-sama tayo muli dito sa Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Don't forget to streams to our songs, at abangan po ninyo ang mga release ng ating mga bagong awitin. Marami-rami po yan release tayo this coming days and weeks. At abangan po ninyo, patuloy nyo suporta ng mga pages natin sa Facebook and also our YouTube channels. Ay patuloy ninyong bisitahin at mapapanood nyo doon ang maraming mga, even our live sessions ay nakapost po sa Samba Pilipinas YouTube channel. Correct. So mapapanood nyo ang mga replays nito, at kung may gusto kayong balikan, pwede po kayo pumunta sa YouTube. Maraming salamat once again. Isang sigaw bago kami umuwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.